Aba, lahat ba yan ay dadalhin mo sa opisina? Ani manang kay Elena. Matanda na itong kasambahay at matagal nang naninilbihan sa pamilya nila Elena. Halos ito na nga din ang naging yaya niya, kaya't parang anak na din ang turing nito kay Elena. At pangalawang ina naman ang turing ni Elena dito. Opo, nadagdagan po yung empleyado ni Marco. Request din po kasi ni Trixie ang ganitong pagkain. Masiglang ani Elena habang naglalagay sa mga tab ng kaldereta. Nakabukod na ang kay Trixie at kay Marco dahil sabay na itong kumakain. Wala ka bang ibang nararamdaman? Hindi ba parang hindi naman tama na hinahayaan mo ang kaibigan mong makasabay palagi ng asawa mo sa pagkain? Ani manang, wala naman itong ibang ibig sabihin. Nais lamang na magtanong dahil kung tutuusin talaga, para sa kanya'y mali na ipaubaya sa kaibigan ang papel niya bilang asawa ni Marco. Manang, napakaswerte na ng isang tao kapag nabiyayaan siya ng kaibigan na masasandalan sa tuwing nangihina ang tuhod niya, kapag kailangan niya ng maiiyakan at kapag may mga pagkakataon na mabigat ang mundo. Ganoon po ang pangarap ko sa pagkakaibigan namin ni Trixie. Kaya nga pumalaki ang tiwala ko sa kanya. Si Trixie ay ang kaagapay ni Elena sa lahat mula nang siya ay mag-asawa. Maging ang mga problema nila ng asawa niyang si Marco ay alam ni Trixie. Kaya nga pumayag din si Elena na maging business partner sila sa negosyo. Bata pa lamang sila, magkaibigan na sila. Kaya't walang rason si Elena para maghinala dito. Nag-drive si Elena sa kayang kotse. Mula din siya sa marangyang pamilya. Ngunit siya mismo ang humiling sa daddy niya na ipaubaya kay Marco ang pag-handle ng kumpanya na pinamana sa kanya dahil mas gusto niyang gampanan ang pagiging asawa dito. Ayaw niya namang matapakan si Marco. Kung siya ang mag-handle ng company, magiging tauhan niya lang ang kanyang asawa. Pagdating sa company, ay katuwang niya ang 2 gwardyang kasama niya na nagbuhat ng mga tab na nasa brown paper. Masaya si Elena na naglalakad hanggang sa makasakay ng elevator. Hindi nawala ang ngiti niya. Malayo-layo pa ang opisina ng kanyang asawa nang marinig niyang matinis na halakhak ni Trixie mula sa loob ng opisina. Ikaw talaga, mabiro ka. Dinig na dinig niya ang parang kinikiliting tinig ni Trixie. Ang mga sinabi ni Manang ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Malakas ang tibok ng puso niya nang buksan niya ang pinto ng opisina ng kanyang asawa. Sabay pang napatingin sa kanya ang dalawa. Magkalayo naman ito ngunit magkaharap. Napakurap si Elena at hindi malaman ng isasagot nang dahan-dahan siyang lapitan ni Marco. Nandito ka na, kanina pa kita inaantay. Madami akong ginawa kaya talagang nagutom ako. Naglalambing na ani Marco. Nakatingin lang sa kanila si Trixie habang nakangiti. Para bang natapos ang pag-iisip ni Elena dahil sa matamis ng ngiti nito sa kanya. Ganun ba? Sorry, medyo traffic kasi sa daan kaya nalita ko. Sandali at ipaghahanda ko na kayo. Magiliw na ani Elena. Wala naman siyang dapat ikakaba dahil kasabay naman siyang kumain ng 2. Siya din ang nagpresenta na paminsan-minsan ay lutuan ng mga empleyado ni Marco. Para naman makatikim sila ng masarap-sarap na luto. The best talaga ang timpla mo, honey. Puri na ani Marco tsaka tumingin kay Trixie. Kaya ikaw, maghanap-hanap ka din ng lalaking ipagluluto mo. Gayahin mo ang asawa ko. Masarap naman talagang magluto si Elena. At kung mag-asawa man ako, may putahe akong kayang ibigay sa kanya na alam kong hindi kaya ni Elena. Basta kapag gusto mo ng mag-asawa, sabihan mo lang kami ni Marco. Pero syempre bago ka mag-asawa, ipakilala mo muna sa amin yan ha. Sure, walang problema. Kaya lang sa ngayon kasi wala pa akong planong magpakasal eh. O siya, sige na, mauna na ako. Ani Elena, tsaka inayos ang damit ng asawa. Nakatanaw lamang sa kanila si Trixie. Hintayin na lang kita sa bahay, honey ha. Anito pa, tsaka iniwanan ng mabilis na halik sa labi ang asawa bago tuluyang umalis. Ang ngiti ni Elena, dahan-dahang nawala ng tuluyang maisara ang pinto. Ayos lang ba na ganito ko palagi sa kanya? Ani Elena sa kanyang sarili. Kung minsan, dumadating din sa punto na napapaisip siya na baka kulang pa ang effort niya sa pag-aasikaso kay Marco.
Kaya lang ay ayaw niya namang masakal ito. Ang mga sinabi ni Manang sa kanya, patuloy pa din na tumatakbo sa isipan niya. Ngunit si Trixie, malapit sa kanya, kaya ayaw niya ding dumating sa punto na bigyan ng mali siya ang lahat ng ginagawa nito. Para mawala ang pagmumuni-muni ni Elena, dumaan muna siya sa isa niya pang malapit na kaibigan nung sila'y kolehiyo, si Vionita. Oh, huhulaan ko, nagdala ka na naman ng pagkain sa kanila. Mataray na anito sa kanya pagpasok niya ng bahay. Si Vionita ay may-ari din ng isang resto at matandang dalaga. Hindi siya naniniwala na may forever. Para sa kanya ay walang tao na marunong makontento. Kaya hanggat ngayon nanatili itong dalaga. Ito nga din ang dahilan kaya hindi masyadong kinukwento ni Elena kapag may problema sila ni Marco. Ngunit dahil minsang napasyal sa resto niya si Marco kasama si Trixie, nakilala nito ang isa pang kaibigan ni Elena na sa paningin niya napakasakit sa mata. Lalo na sa tuwing hahalakhak ito na may papalo pa sa braso ni Marco. Oh, di nagkita na naman kayo ng bida-bida mong best friend. Sisi, huwag kang magpakabulag. Harap-harapan kang tinatarantado ng isang kaibigan mo. Vio, please. Hindi naman ako pumunta dito para sa bagay na yan. Gusto ko lang nakamustahin ka. Si Manang at ito ang palaging nagtutulak sa kanya na kung minsan ay bigyan ng mali siya ang mga galaw ni Trixie. Huwag mo kong alalahanin. Maayos lang naman ako. Mas inaalala pa nga kita eh. Basta ako, concern lang ako sa'yo. Ayaw mo makinig sa akin? Okay lang, pero sana hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kaibigan kita kaya mahalaga ka sa akin. Ako lang ba ang problema o sila? Ito ang mga tanong na patuloy na gumugulo sa isipan ni Elena habang drive ang kanyang kotse. Hindi, patutunayan kong mali sila. Kaysa mag-isip, pinilit na lamang nang umiti ni Elena. Pagdating sa bahay, naroon ang mother-in-law niya na kaklose niya. Ma'am, bakit po kayo narito? San ka ba galing? Nag-aalalang anito nang siya'y salubungin. Hinawakan pa nito ang kamay niya, tsaka siya iginiya ng ginang paupo sa sofa sa sala. Gustong-gusto nito si Elena at halos minahal na siya nito na para bang tunay na anak. Hinatiran mo na naman si Marco ng pagkain? Sinabi ko naman sa'yo na hayaan mo na siya. Hindi naman hanggang opisina, aasikasuhin mo siya. Ayoko lang po na kumain siya ng basta-basta. Hay nako, siguro naman hindi ka nag-asawa para lamang maging sunod-sunuran, iha. Hindi masamang magmahal, ngunit kung minsan hindi din tama na sumobra. To the point na wala nang natitira sa'yo. Babae ako kaya't naiintindihan kita. Kahit na lamang anak ko si Marco ay ayokong konsintihin siya sa ginagawa niya. Dahil kailanman hindi maitatama ng isa pang mali ang pagkakamali. Halika't may dala akong pagkain. Anito, tsaka inalalayan si Elena papunta sa kusina. Malaking impact din sa kanya kung gaano kabait ang mami ni Marco sa kanya. Kaya nga maituturing niya din na swerte siya dahil bibihira ang babaeng nakakatagpo na kasundo ang mga biyanan. Kinagabihan pagdating ni Marco, inasikaso na naman ito ni Elena. Napagod ka ba? Anya, tsaka hinaplos ang balikat ng asawa. Medyo. Buti nga kahit paano nandoon si Trixie. Dapat ba bigyan ko siya ng reward? Ani Elena, tsaka kinuha ang bag ni Marco. Tara na sa taas, ipaghahanda kita ng damit mo. Ngunit ang paghakbang ni Elena ay napatigil nang makita ang paboritong lipstick ni Trixie sa bag ng kanyang asawa. Napasinghap siya nang akbayan siya ni Marco. May problema ba? Wala, tara na. Pilit na itinago ni Elena ang kanyang haka-haka at pag-aalala. Halos hindi makatulog si Elena dahil sa pagtatalo ng kanyang puso't isip. Ngunit maaga pa din siyang nagising para asikasuhin ang kanyang asawa. Good morning. Ito ang bungad ni Marco nang magising. Dumiretso ito sa ref para uminom ng tubig. Bakit ang aga-aga mo? Alam mo naman, ito ang palaging rotation ko kaya dapat nasasanay ka na. Saturday ngayon, bakit hindi mo alukin si Trixie na mag-dinner dito mamaya? Wala namang pasok bukas. O sige, kakausapin ko siya. May problema ba? Tanong ni Marco. Gustong-gusto nang sabihin ni Elena ang mga tanong sa isip niya, pero nanahimik siya para pigilin ang kanyang emosyon.
Gusto niyang magmasid ng tahimik. Wala naman. Ngayon ko lang na-realize na ang gwapo mo pa din. Nagtatampo ka ba dahil busy ako, honey? Siyempre hindi. Tahimik lang ako magtampo, Marco. At alam kong alam mo yan. Pero masama akong magalit kaya wag mong antayin na magalit ako sa'yo, okay? Mahinahon na ani Elena na wari inaakit ang asawa. Go on, sige na maligo ka na. Ani Elena. Pag-alis ni Marco, hindi niya maiwasang mag-overthink. Nakatitig lang siya sa lipstick ni Trixie habang malalim na nag-iisip kung paano ito napunta sa bag ng kanyang asawa. Did she plan everything? Nangiinis lang ba siya? Aksidente lang ba? O balak niya talagang magkasira kami ni Marco? Samantala, sakto ang pagdating ni Marco, siyang pagsulpot ni Trixie. Sabay silang pumasok sa building. Hindi alintana ang mga empleyado na nakatanaw sa kanila. Good morning. Nakita mo ba yung lipi ko? Parang naiwan ko sa bag mo kagabi. Hindi ko nakita, baka na-misplace mo lang. Sagot ni Marco, tsaka sila pumasok sa elevator. Marco, hindi kaya nakita ni Elena yun at nag-isip na siya ng hindi maganda? Palagay ko hindi. Showy si Elena. Kaya alam ko ang magiging reaksyon niya kapag naghinala siya. Kanina'y maganda ang gising niya at iniimbita ka niya para sa dinner. Talaga? Sabik na ani Trixie, tsaka sila lumabas sa elevator. Ibig sabihin, makakasama pa kita ng ilang oras. Isinara nito ang pinto tsaka yung inilak. Mahigpit na yumakap ito kay Marco. Nang pakawalan niya si Marco, ay magaan at mabilis na halik ang ibinigay ni Trixie sa labi nito. Natatakot ako na baka nakita na yun ni Elena. Ayokong mapalayo sa iyo, Marco. Hindi mangyayari yun. Malaki ang tiwala sa akin ni Elena. Just trust me, okay? Namili si Elena ng mga pagkain na iyahanda niya katuwang si Manang. Talagang pakakainin mo pa sa bahay ang babaeng yon? Elena, iha. Ako'y kinakabahan talaga. Bakit ba wala kang pakialam sa paligid mo, iha? Ani Manang habang naglalakad na sila papasok sa bahay. Ang ilang kasambahay ang nagbuhat ng kanilang mga pinamili. Manang, hindi naman po porkit wala kayong nadidinig sa akin. Wala lang lahat. Kaibigan ko po si Trixie nang halos mula pa ako'y bata. Ang kasal naman po namin ni Marco, pinahalagahan ko din. Tandaan mo, iha. Pakainin mo man ang ahas sa palad mo, tutuklawin ka pa din. Tandaan niyo din po, Manang, na ang leon, nagmamasid lamang po bago sunggaban ng kaaway niya. Sinasabi mo bang ikaw ang leon? Tanong ni Manang, ngunit umiling si Elena. Ako ang mga ngaso't kailangan ko ng pain. Bahagyang napanatag si Manang dahil yun naman talaga ang Elena na pinalaki niya. Palaban at walang kinatatakutan. Kaya nga hindi nang himasok ang mga magulang nito sa kanya sa bawat desisyon na ginagawa niya. Talagang nag-effort si Elena na magluto at gawing sosyal ang hapunang hinahanda niya. Gusto niyang masigurong magmumukhang dinner date nila iyon ni Marco at sisiguraduhin niya na magmumukhang third wheel si Trixie. Sa ganoong paraan, batid niyang malalaman niya kung talaga bang meron itong pagtatangi sa asawa niya dahil tsak na masasaktan ito. Nag-ayos si Elena ng kanyang sarili. Tamang-tama lang ang pagpapahinga niya nang makita niyang ilaw ng kotse ni Marco. Pinatay ni Elena ang ilaw ng kwarto niya para isipin ni Marco na nasa baba na siya. Ang malaking ngiti ni Trixie kumirot sa puso ni Elena habang nasa kotse pa din ang dalawa. Ngayon niya naramdaman ng selos. Kakaisip niya na walang gagawing masama sa kanyang kaibigan niya. Nakalimutan niyang lalaki din si Marco. Wala ka pa namang napapatunayan, Elena, kaya hindi mo kailangang mag-isip. Anya sa kanyang sarili. Ngunit para bang gusto niya nang bawiin iyon nang makita niyang paghaplos ng kamay nito sa dibdib ng kanyang asawa. Para siyang sinisilaban habang ang puso niya naninikip at gusto nang sumabog sa nasasaksihan, lalo na nang haplusin ni Marco ang buhok nito. Tila ngayon niya mas naiintindihan ang mga sinasabi ni Manang at ni Vionita. Gusto niyo ba ng laro? Laro na hindi niyo alam kung kailan kayo matataya? Ang remote na hawak ni Elena ay kanyang pinindot, dahilan para mabuhay ang ilaw at naging mitya din iyon para magmadaling bumaba ang dalawa. Batid ni Marco na matatanaw siya ng asawa,
Kahit pa sila'y nasa malayo dahil nasa second floor ng bahay nila ang room nilang mag-asawa. Nakapustura si Elena nang bumaba. Nagkunwari siya na galing siya sa kusina hanggang sa pumasok ang dalawa. Oh, nandyan na pala kayo. Mainit na yakap ang binungad ni Elena kay Marco. Ang naiilang na tingin nito kay Trixie, malinaw niyang nasaksihan kaya't lalong sinadya ni Elena ang mga aksyon niyang paglalambing sa asawa. Tara na sa hapag, madami akong niluto. Kumain ka, niluto ko talaga yan para sa atin. Nakangiting ani Elena habang hinahainan si Marco. Bakit parang sobrang ganda mo naman tonight? Wala lang, gusto ko lang makita mo yung natural na ganda ko. Ito nga ang dahilan kaya mo ko pinakasalan, di ba? Nasa kaligitnaan na sila noon ng pagkain nang nakangiting ilapag sa mesa ni Elena ang lipstick ni Trixie. Naiwan mo? Sa bag ng asawa ko. Nagkatinginan pa sina Trixie at Marco. Gagamitin ko sana, kaya lang naisip ko na pang personal use mo nga pala to. At ang pang personal use, hindi dapat pinapagamit sa iba. Kain na tayo? Sarkastikong ngumiti si Elena. Saan ang CR nyo? Medyo matagal na din kasi akong hindi nakakapunta dito, kaya nakalimutan ko na. Tanong ni Trixie. Dun sa kusina tapos kumaliwa ka. Sagot naman ni Marco. Kung pwede, samahan mo na lang ako Marco. Hindi ko kasi… Halika, sasamahan kita. Ani Elena, tsaka tumayo sa mesa. Ang mga tingin ni Trixie hindi naging kaaya-aya. Ngunit isinantabi ni Elena ang pag-iisip. Kailangan niyang itago ang kanyang emosyon. Hindi ko masyadong in-expect na ganito pala kayo ka-close ni Marco. Don't tell me, nagsiselos ka Elena. Talagang magtatampo ko sa'yo. Kailangan ako ni Marco sa tabi niya dahil sa business. Kaya natural lang na kahit kaunting galaw ay naroon ako, no? Huwag kang mag-alala, Trixie. Naiintindihan ko naman. Pagkatid niya kay Trixie, bumalik siya sa hapag. Bakit bigla kang tumahimik? May problema ba? Iniisip ko kung magiging okay lang kaya kay Trixie kung aalisin natin siya sa kampa ni Marco. Walang halong mali siya ang tinig na ani Elena. Sinusubukan niyang hindi magpahalata. Ngunit ang kanyang overreact na asawa, hulog agad sa patibong niya. Bakit may mali ba sa kanya? Magaling si Trixie at advantage natin na nasa atin siya. Oo, naiintindihan ko. At yun mismo ang punto ko, kaya ko siya gustong pakawalan. Nitong mga nakaraang araw ay napapabalita si Tito. Medyo hirap siya na i-handle ang kumpanya nila. Nakakagilty lang na successful lang sa atin habang palubugang sa kanila. Plano mong tanggalin ako? Anang medyo mataas na tinig ni Trixie. Elena, isipin mo, halos ilang taon na ako nagtatrabaho sa asawa mo. Nagtatrabaho? O tinatrabaho mo ang asawa ko? Yun ang gusto niyang sabihin sa kanyang isip. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para ilantad ang kanyang mga hinala. Ano ba ang sense ng dinner na to? Para magsaya o para alisin ako? Malungkot na ani Trixie. Ngunit kung magaling siyang umarte, mas magaling si Elena. Huwag ka nang malungkot. Okay lang ba talaga kay Tito na nandito ka? Oo, maiintindihan naman yun ni Daddy. Kaagad na sagot ni Trixie. Sige, kung sa palagi mo naman ay ayos lang, ikatutuwa ko yun. Alam mo naman na suportado din ako bilang kaibigan mo. Gusto ko nag-e-enjoy ka din sa mga ginagawa mo. Di ba, honey? Anito, matapos ay hinaplos ang kamay ni Marco. Ilang araw ang pinalipas ni Elena habang nagmamasid pa din sa dalawa. Ngayon ay malinaw niyang nakikita na malaki na ang pinagbago ng kanyang asawa. Ngayon siya naniniwala na kailangan mo nang masampal ng katotohanan bago maniwala sa sabi-sabi. At iyon ang mismong naranasan niya. Aba, himala at naka-aura ka ngayon. Ani Vionita nang puntahan ni Elena ito sa resto. Kailangan kong ipamuka na hindi niya ako ka-level. Nagtaka si Vionita na siya'y tiningnan. He's cheating on me. Ayun na nga bang sinasabi ko sa'yo. Paulit-ulit ko na ngang sinasabi hindi ka pa nakikinig. Anong balak mo ngayon? Hindi ko alam kung saan papatungo ang pagsasama namin ni Marco. Nandidiri ako sa kanya. Hindi ko alam kung gaano niya na ako katagal na niloloko. Hay nako sis,
Nag-aaral pa lang tayo, babaero na yan. Ikaw kasi kung si Tyrone na lang ang ginusto mo, edi sana okay ka ngayon. Manahimik ka nga, hindi ko kailangan magsisi. Lahat ng mga nangyayari ay mangyayari. Kung sa bagay, kaya lang, nung isang araw ka pa pinakikibalitaan ni Tyrone, nakabalik na siya ng bansa. Kinikilig na ani Vionita. Seaman si Tyrone at college pa lang sila, gustong-gusto na talaga siya nito. Wala akong pakailang Vionita. Umirap si Elena. Ngunit paglinga niya, naroon ang matangkad na si Tyrone. Ang dimple sa pisngi nito ay napakalalim. Alam mo hanggang ngayon, sinasaktan mo pa din ako. Anang malaking tinig nito, tsaka naupo sa tabi nilang dalawa. Si Vionita ay kagat ang kanyang labi habang kilig na kilig sa kagwapuhan ni Tyrone. At para sa kanya, ang mukha lang ni Tyrone ang totoong definisyon ng salitang gwapo. Pero sayang, dahil kay Elena talaga tinamaan ng binatang si Tyrone. Anong ginagawa mo dito? Kapag sinabi kong dahil sa'yo, Elena, sasabihin mo bola. Sasabihin ko na lang na para kay Vionita. Hay nako, masyado mo namang pinapatalo ng puso ko. Ani Vionita na may pahampas pa sa dibdib ni Tyrone. Bakit ang tigas? Maharot na anito na ikinatawa ng dalawa. Ganitong ganito sila noong nag-aaral, kaya't sanay na si Tyrone sa kaibigan ni Elena. May asawa na ako. Nilingon siya ni Tyrone. Dagdagan mo, kulang pa ako. Nakangiti na ani Tyrone na ikinairap ni Elena, habang si Vionita, kulang na lang ay maihi sa kilig. Nasa kasarapan na sila noon ng kwentuhan nang magringang po ni Elena. Mula kay Marco ang tawag. Hindi ka magdadala ng pagkain? Bungad ni Marco. Walang hi o hello man lang. Hindi. Busy ako ngayon, Marco. Tsaka niya pinatay ang linya. Nag-away ba kayo? Tanong ni Tyrone pero hindi sumagot si Elena. Babalik na sana sila sa pag-uusap nang makadinig sila ng malakas na tawanan mula sa entrada ng resto. Maganda sana kung golf ang piliin nila para makalabas din tayo nang walang mag-iisip ng hindi. Nakatingin lamang sina Elena kay Marco at Trixie na ngayon nakatingin din pabalik sa kanila. Elena? Bigla ay nawala ang ngiti ni Marco. Nagmamadali itong nilapitan si Elena. Alam mo bang nag-alala ako sa'yo? Hindi ko alam kung anong dahilan at bigla mo kong binabaan ng linya. Napangiwi si Tyrone. Hindi naman kasi halata na ito ay nag-alala sa kanya. Sa isip niya baka mas nag-alala pa ito na nakita siya ni Elena na nakikipagtawanan sa ibang babae. Bakit kayo nandito? Ani Elena, tsaka tiningnan si Trixie. Wala ka kasing dalang pagkain. Masarap ang pagkain dito eh. Palibhasa ngay wala itong kaalam-alam na kaibigan ni Elena ang may-ari nito. Mula nang gumraduate kasi sila ng college, malaki ang ginanda ni Vionita. Nang panahon na nag-aaral pa sila, hindi naman siya pansinin. Kaya nga ito ang palaging saksi sa tuwing maghaharutan sina Marco Trixie sa resto. Tara, sabay-sabay na tayong kumain kung ganun. Ani Tyrone, tsaka muling ngumiti. Sagot ko na ang lunch. Napatitig si Marco kay Vionita, dahilan para balutin siya ng kaba. Lalo na nang kumaway si Vionita sa kanya. Vionita? Takang ani Marco, tumango pa nga si Vionita. Ako nga, sandali, aasikasuhin ko kayo. Suki ko ba naman kayo eh? Tumayo na din si Tyrone, tsaka pinaghila ng upuan si Trixie. Ang mata ng dalagay parang tumutunaw habang nakatitig kay Tyrone. Kumpara kay Marco, lamang na lamang talaga ito. Kung hindi pa nahuli ni Marco si Trixie, hindi ito titigil sa pagtitig kay Tyrone. Sino ka naman? Ani Marco. I'm just nobody. Huwag mo kong intindihin. Nakangiting ani Tyrone, tsaka nilingon si Vionita. Ayaw niyang gumawa ng eksena na pag-aawayan nila ni Elena. Tahimik silang kumain, pero kaagad ding nagpaalam si Tyrone dahil may tumawag sa kanya. Ang sports car na sakay nito ay kaagad na pumukaw sa atensyon ni Trixie. Kitang-kita ni Elena ang maruming galawan ng ahas niyang kaibigan. Sa wari niya nais din itong tuklawin si Tyrone. Palagi kayong nagsasabay kumain, no? Tanong ni Vionita. Hindi naman. Wala kasing kasabay tong si Trixie. Nakakahiya naman kung... Naputo lang pagsasalita ni Marco nang muling magsalita si Vionita.
Mas nakakahiya kung pagkakamalan siyang kabit. Pagtatapos ni Vionita sa usapan, "O siya, aasikasuhin ko na yan." Naunang lumabas si Trixie habang si Elena at Marco naiwan sa mesa. "Babalik na ako sa trabaho. Mag-iingat ka pa uwi." Nakatitig lamang si Elena sa kanya. "May problema ka ba?" "Wala. Palagi akong magiging okay, Marco. Ayokong isipin mo na wala akong pakialam sa'yo. Ayoko ding isipin mo na sinasakal kita. Pero tama naman si Vionita. Gusto kong malaman. Hindi mo ba naiisip na pwedeng isipin ng mga tao na kabit mo si Trixie?" "O di isipin nila. Basta alam kong wala. Dahil wala naman talaga. Tsaka kakapakinig mo sa mga tao sa paligid mo. Tignan mo, nabibrainwash ka na nila. Pinaghihinalaan mo na ako. Yung mga kilos ko, feeling mo mali lahat." Ngumiti si Elena. Hindi ko gagawin yun. May tiwala ako sa'yo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba?" Ani Marco dahilan parang ngumiti si Elena habang tumatango. Ngunit ang mga mata nito nagsasabi kung gaano siya nadismaya sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Hanggang isang araw, naglakas ng loob si Elena na tawagin ang janitor ng kumpanya, si Mang Baldo. Noong ang daddy niya pa ang may hawak ng kumpanya, empleyado niya na ito, kaya't batid niyang pagkakatiwalaan niyang matanda. "Kung ganon, natuloy pala ang golf nila." "Mang Baldo, kayo po ang aasahan kong magiging mata ko dyan. Ako ang owner ng company na yan, kaya't wala kayong dapat na alalahanin." Tsaka niya pinatay ang linya. Naggayak si Elena dahil balak niyang sorpresahin sina Trixie. Palabas na noon ang coaching drive niya sa gate nang marinig niyang malakas na busina mula sa likod niya. Naroon ang sports car ni Tyrone. Kung manadya talaga ang panahon ay sumakto pa ngayon. "Saan ang punta mo, Tyrone?" "Magsasoccer ako sa Pasay. Dun sa Villamor Air Base. Sama ka?" "Ini-stalk mo ba ako o baka nababasa mong utak ko?" Naningkit ang mata ni Elena habang nakangiting nakatingin kay Tyrone. "Hindi nagkataon lang talaga. Meant to be." Nakangiting saad na naman ni Tyrone tsaka binuksan ang pinto ng kotse niya para kay Elena. "Sakay na. Baka mahuli tayo ng cheater mong asawa." "Paano mong nalaman?" "Na cheater siya? Kay Vionita. Ewan ko ba, ang laki niyang tanga. Isipin mo, hawak niya na yung pangarap ko na alam kong hindi ko na makukuha pa. Pero sinasayang niya. Bigyan mo lang ako kahit nakarampot na pag-asa. Tignan mo, aagawin kita sa kanya." "Tumigil ka nga, Tyrone. Bakit, totoo naman Lalo ngayon, nakasakay ka na sa kotse ko. Pwede na kitang hindi pa uwiin." Ani Tyrone, dahilan para samaan siya ng tingin ni Elena. "Oo na, biro lang naman Napakasungit mo pa din." "Nga pala, Elena, paanong nalaman ng babaeng kasama ng asawa mo ang number ko?" Nagtataka siyang nilingon ni Elena pero tumango si Tyrone. "Oo, nag-message sa akin kagabi. Tinatanong niya kung may girlfriend na ako. Mga personal details, kung anong trabaho ko at kung anong full name ko." Ang kapal din talaga ng mukha niya. Siya ang kabit ng asawa ko. "Gusto mong ibalik sa kanila? Use me." Ani Tyrone, tiningnan na naman siya ni Elena. "Hindi mo deserve yun. Gaganti ako sa paraang alam ko, Tyrone, pero hindi ko idadamay ang puso mo." Sa halip na malungkot ang binata, lalo pa itong napahanga kay Elena. Nang makarating sila sa lugar, ay kaagad na nilingan ni Elena ang kanyang paningin. Sa bleachers kaagad tumama ang kanyang paningin kung saan naroon ang asawa niya at ang ahas niyang kaibigan na naglilingkisan habang naghahalikan. Alam naman na ni Elena ang lahat pero tila kinukurot pa din ang puso niya. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang init sa sikmura niya ay bumugsot umabot iyon hanggang sa kanyang mga mata. Ngunit naputol ang atensyon niya nang humarang sa harap niya si Tyrone. "Kaya ka sumama, para saktan ang sarili mo?" Kunot ang noon nito tsaka hinawakan ng kamay ni Elena. Sa halip na dumiretso sila, inalalayan siya ni Tyrone palabas. "Bakit hindi mo sa akin sinabi? Kaya pala sumama ka sa akin, hindi dahil sa gusto mo, dahil sa asawa mo." Nagbuntong hininga si Tyrone. "Kung ayaw mo kong gamitin, mas ayoko maging rason ng masaksihan kung paano ka masaktan. Mag-isip kang mabuti kung paano mo ito masusolusyonan."
Hindi ko ito iti-take advantage para lang makuha ka. Kung alam kong masasaktan ka, hindi ako magpupumilit, Elena. Kahit pa alam kong ikasisi ako ang lahat ng to. Pag-uwi ni Elena, ay sa kwarto siya dumiretso. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang sarili habang nakaupo sa kama. Pinigay ko naman lahat. Ginawa ko ang best ko para maging mabuting asawa. At pagkatapos ng lahat, ito ang igaganti mo. Ani Elena sa kanyang sarili. Sa isip niya, mukhang ito na ang kanyang hangganan. Sa ngayon, hindi kita hihiwalayan, Marco. Pero sisiguraduhin kong dahan-dahan mo yung mararamdaman. Balak niyang magpalipas ng gabi sa bahay ng mga magulang niya. Nagpaalam siya kay Manang at nagbiling na sabihing doon muna siya matutulog. Batid niyang dahil lulong at baliw pa si Marco kay Trixie, hindi siya nito hahanapin. Sa halip ay baka ipagpasalamat pa nga nito ang pag-alis niya. Oh, ano't napadalaw ka, anak? Anang mami ni Elena, tsaka siya niyakap. Ngumiti si Elena para hindi na mag-alala pa ang kanyang magulang. Hindi niya masabing ayaw niyang makita si Marco dahil nandidiri siya dito. Namiss ko lang po kayo ni Daddy, Mami. Matagal-tagal na din po mula nang huli kong dalaw sa inyo. Alam kong pag ganyan ka ay may problema ka, no? Maliit lang po na kaya ko namang isolve, Ma'am. Magsabi ka, anak, kapag hindi na kaya, ha? Nandito lang kami ng dad mo. Kinaumagahan, naggayak si Elena. Naroon pa ang mga damit niya sa bahay ng mga magulang niya noong siya pa ang may hawak ng kumpanya. Papasok ka sa kumpanya? Anang mami niya nang silipin siya sa kwarto. Sisilipin ko lang po. Para kasing nakakalimutan na ng iba na ako ang tunay na may-ari doon, Mami. Pagdating ni Elena sa kumpanya, ay napukaw niya ang lahat ng paningin ng mga tao. Wala siyang pakialam kahit sinong Poncio Pilato pa ang magsabi sa asawa niya na siya'y narito. Pero hindi bilang isang food dealer, kundi bilang CEO. Ang bawat hakbang ni Elena talaga namang kumukuha ng atensyon. Wala na iyong Elena na malambing at mapagpasensya. Ang Elena na ngayong naglalakad ay ang Elena na niloko nilang lahat at natuto. Para sa kanya ay manluloko ang lahat ng empleyado dito. Matapos niyang bigyan ng trabaho, pakainin at pakisamahan, nagawa pa siyang traidorin ng mga ito. Hindi niya mawari kung takot ba ang mga ito sa sarili nilang multo o ano. Pagdating sa opisina, hindi siya kumatok. Tinulak niya ang pinto ng basta at inabutan niyang magkahawak pa ng kamay si Trixie at Marco na halatang naghaharutan. Bagay na kanyang ikinangisi. Good morning, nakangiting Anya. Elena, yung nakita mo, ano lang yun? Nauutal na ani Marco, hindi na alam kung anong paliwanag ang sasabihin. It's okay. Trixie is my best friend, so nothing to worry. Wala akong ikasiselos. Hindi ba ganun naman? Bawal ako mag-overthink kasi nga, wala lang yon. Ani Trixie, o diba, wala lang yon? Honey, ano bang ginagawa mo dito? Kunwari nag-aalala pa si Marco sa kanya at takmang lalapit nang pagbantaan siya ni Elena. Huwag mong subukan, Marco. Lumabas ka. Elena, ano bang nangyayari sa'yo? Labas! Sundin mo ko dahil ako ang may-ari ng kumpanya na to. Nagkatinginan pa si Trixie at Marco bago ito lumabas. Ang matatalas na titig ni Elena ay napunta kay Trixie. Ngayon, tayo namang dalawa. Isang tanong, isang sagot. Kabit ka ba ng asawa ko, Trixie? Kabit? Nagtaas ang kilay ni Trixie. Oo, kirida mistress pangalawa para usan kabit. Elena, please. Huwag mo ko maile, Elena. Are you fucking my husband? Malakas na sigaw ni Elena. Oo, Elena. Lakas loob na ani Trixie kaya't malakas na sampal ang inabot ni Trixie. Matalim siyang nilingon ni Trixie habang salo ang pisngi. Ang kapal ng mukha mo? Talagang ganyan kalakas ang loob mo na aminin sa harapan ko na pinagtataksilan niyo ko? Kamusta? Masarap ba? Na-enjoy mo ba? Sa tuwing hinahalikan mo ang labi niya, alam mo ba kung ano munang hinahalikan niya sa akin? Paa ko. Paa ko, Trixie. Pinaglilibangan ka lang ni Marco dahil magkasama kayo. Ang labi niya, nakalaan lamang sa paa ko. Habang ikaw, feeling mo napakaswerte mo.
Humalakhak si Elena at doon na pumasok si Marco. Anong nangyayari? Hindi siya pinansin ni Elena. Sa halip, naupo ito sa swivel chair. From now on, ako nang mag-handle ng company. How about me? Ikaw? Sarkastikong ani Elena. Simpleng empleyado, Marco. Tumingin si Elena kay Trixie. Ano? Gusto mo pa din siyang samahan? Pwede naman, Beshi. Ani Elena tsaka ngumiti. No, Elena, listen to me. Makinig ka. Nagkakamali ka eh. Si Trixie malapit lang talaga kami dahil kaibigan mo siya. Nakikiusap ang tinig ni Marco habang nasa tagiliran ni Elena. Pinipilit nitong maling akala lamang ang lahat. Malapit lang kami pero ikaw ang mahal ko. Elena, please. Tumayo si Elena mula sa kanyang swivel chair at matalim na hinarap ang kanyang asawa. Kasabay noon, ang malakas na sampal na iginawad nito sa pisngi ni Marco. Tumawa siya ng sarkastiko. Iniisip mo ba na kapag humingi ka ng tawad ay magiging okay na? Iniisip mo ba na kapag nakiusap ka sa akin ipatatawarin kita? Dahil alam mong mahal kita? Lahat ay may hangganan, Marco. Sana inisip mo ang maaaring maging bunga ng lahat bago ko malaman. Bakit hindi mo naisip yan habang nakikipaglandian ka sa kaibigan ko? Ngayon mo pa talaga naisip na mali lahat? Kung alin yung nahuli ko na kayo? Hindi makapaniwala na ani Elena. Sana nga, Marco, maling akala lang to eh. Sana nga panaginip lang lahat ng to. Dahil hindi mo alam kung gaano kasakit ang maloko. Alam mo ba, ngayon ko lang nalaman lahat? Matagal ako nagbulag-bulagan at umaasa na hindi totoo lahat ng akala nila. Pero I was wrong. Mali na hindi makinig sa mga taong mahal ko. At anong plano mo sa akin? Kasal tayo. Asawa mo ko. Hindi mo maaaring gawin sa akin ang lahat ng to. Yeah, right. Asawa kita. Sa loob ng bahay. Pero dito, empleyado lamang kita. May company ang kabit mo, hindi ba? Bakit hindi ka lumapit sa kanila? Hindi na kita kailangan dito. Masyado mong dinumihan ng kumpanya ko. Nandidiri ako sa'yo. Naglakad siya't sinadyang banggain ng balikat ni Trixie na naging dahilan para mapaatras ito, kaya niya iniwan ng dalawa. Sinadya ni Elena na puntahan ng manager at ang sekretary ng kumpanya. Nagkagulatan pa nga ang dalawa nang makita na pumasok si Elena sa opisina. Madam, bakit po kayo narito? Takang-an ng manager dahil sa suot ni Elena. Matalim ang titig ni Elena at mabigat na ibinagsak ang kanyang dalawang kamay sa mesa na kinauupuan ng manager. Gano'n niyo na ako katagal na niloloko? Sa akin ang gagaling ang sinasahod ninyo. At alam ninyong ako ang orihinal na may-ari ng kumpanyang to. Kaya't saan niyo nakuha ang lakas ng loob para lokohin niyo ko? Hindi na kayo nahiya sa akin? Saan kayo nakakita na ang sarili ninyong boss ang nagluluto ng pagkain para sa inyo? Dahil umaasa ako na kahit hindi ko bantayin ang company ko, hinding-hindi niyo ko tatarido rin. Bakit? Anong inoffer ng taksil kong asawa sa inyo? Madam, tinakot lang po kami ni sir. Kasi nung panahon na yun, alam niyang mahal na mahal niyo siya kaya hindi kami makapagsumbong. Anang manager habang hiyang-hiya. May punto naman ang sinabi nito. Ngunit hindi niya talaga matanggap sa loob niya na ang mga empleyadong nakasama niya ng matagal ay maililihim sa kanya ito ng ganito katagal. Sige, ganito. Total, itinago niyo naman sa akin lahat. Gusto kong palihim kang gumawa ng dinner kasama ang lahat ng mga investors na nakausap nila Marco at Trixie. Nakakatakot kasi. Baka mamaya, siya na pala ang alam nilang asawa ni Marco. Magpapakilala lang ako. Pero hindi pa rin nawawala ang galit ko sa inyong dalawa. Sumiring si Elena at iniwan ng dalawa doon. Pagbalik niya, inabutan niya pa rin ang dalawa na nakaupo sa sofa at mukhang hinihintay siya. Tumawa ng sarkastiko si Elena. Atay din talaga ng kakapalan ng mukha niyo. Isipin niyo, pinalalayas ko na kayo dito, nag-i-stay pa rin kayo. Marco, tara na kasi please. Ani Trixie habang hinahaplos ang kamay ni Marco. Elena, alam kong mahal mo pa din ako. Nagpapanggap ka lang para magbuka kang matatag. Ang ngiti ni Elena ay nawala at ang galit sa puso niya ay namuo. Talagang ganito kalakas ang loob ni Marco para sabihin iyon sa mukha niya? Tanga! Habang nakikipaglaro ka ng apoy dyan sa babae mo, nagmo-move on na ako. Satisfying na malaman, hindi ba?
Sinabi ko na sa'yo. Nakakapagod ang magmahal, Marco. Umalis ka na. Nasa labas na ng bahay ko ang mga gamit mo. Hanggang doon ba naman? Asawa mo ko. Makikipaghiwalay ka ng dahil lang sa bagay na to? Bakit? Wala ba akong karapatan na itapon ang gamit mo sa labas? Tandaan mo, maging ang bahay na yon, ako lang ang nagpatayo at wala ka namang naitulong. Oo, nasasabing asawa kita, pero hanggang sa papel lang yun. Ang malaking tanong, itinuring mo ba ako bilang asawa mo? Dahil kung oo, wala ngayong Trixie sa harapan ko. Hindi sana ako nakikipaghiwalay ngayon sa'yo. Sana malinaw na, Marco. Umalis ka na. O baka mismong ang hinara mong gwardya noon ang siyang kumaladkad palabas sa'yo. Naisip ni Marco na hindi niya kayang baguhin ang desisyon ng asawa. Kaya naman sa huli, lumabas din siya ng opisina. Ang matapang na aura ni Elena, dahan-dahang nawala hanggang sa kainin siya ng sakit na nararamdaman niya. Ang kaninang matalim niyang mga mata, dahan-dahang naging emosyonal hanggang sa bumagsak ang kanyang luha. Nasalo niya ang kanyang noo at hindi alam kung kanino niya maaaring ikwento ang matinding sakit na nararamdaman niya. Kahit paano'y matagal din ang kanilang pinagsamahan, kaya natural lang na makaramdam siya ng ganito. Ang luhaan niyang mata, tumama sa pinto ng madinig niyang bumukas yun. Nakita niya si Tyrone na nakatanaw lamang sa kanya. Galing ako sa bahay niyo. Sabi ni Manang, umuwi ka kila tita kaya tumawag ako sa'yo. Sabi niya pumunta ka daw dito. Ani Tyrone, tsaka lumapit kay Elena. Bakit ka ba umiiyak? Masama ba ako? Bakit ako? Bakit akong kailangan makaramdam ng ganito? Bakit akong kailangan makaranas nito? Luhaan na ani Elena, kaya't niyakap siya ni Tyrone. Shh, Dana. Lahat ng bagay may dahilan. Okay lang na umiyak at masaktan. Basta sa kinabukasan, sisilay na muli ang ngiti at sigla sa mukha mo, okay? Pinunasan nito ang pisngi ni Elena. Ngumiti si Tyrone. Feeling niya, bumalik sila sa panahon na nag-aaral pa sila. Yung palaging si Tyrone din ang nagpapatahan sa kanya. May gusto ka bang kainin? How about coffee? Favorite mo yun, di ba? Ayoko. Ngayong wala na si Marcos sa tabi ko. Mas kailangan kong maging matatag. Hindi ako pwedeng mag-petix, Tyrone. Tumango si Tyrone, tsaka naupo sa sofa. Ikaw nang magmamanage nito? Okay lang kaya kung mapadalas ang dalaw ko dito? Kailangan ko din ng kaunting advice, lalo't bala ko ding magbukas ng negosyo. Tyrone, ngayon pa lang sasabihan na kita. Wala pa akong balak na. Kaagad na pinutol ni Tyrone si Elena. I'm not expecting pero kung mapagbibigyan naman bakit hindi? Basta gusto ko lang malaman mo na nandito ko para sa'yo. Hindi gaanong nag-stay si Elena sa company. Matapos siyang tawagan ni Manang na nagpupumilit si Marco na pumasok sa loob ng kanyang bahay kahit na nasa labas naman ang mga gamit nito. Paghinto ng kotse niya sa harap ng gate, inabutan niya ang kaawa-awang si Marco sa harap ng gate niya. Ano pang ginagawa mo dito? Elena, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. Akmang lalapitan siya ni Marco, ngunit nauna na ang pagbabanta ni Elena. Bakit? Are you expecting na maawa ko sa'yo? Napapatawarin kita? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Tapos na akong intindihin ka. Hindi ako martir, Marco. Minahal kita ng walang hinihintay na kapalit. Pinilit kong magpaka-perpekto bilang asawa mo para lang makontento ka. I choose you over myself. Pero nung binalik mo, niloko mo ko. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan, Marco. Elena, kailangan mo ko. May dinner kami bukas ng mga investors. Pwede kong sirain ang pangalan mo doon. Elena, please. Nasa akin ang pag-asa ng kumpanya. Gawin mo. Hindi mo na ako pwedeng takutin dahil nagawa mo ng kinatatakot ko. Ani Elena, tsaka bumalik sa kotse. Nang sumunod na araw, hindi na nakita ni Elena ang mukha ng dalawa sa kumpanya. Pinuntahan siya ng manager niya sa opisina para sabihin na nakaset na ang dinner na kanyang pinapaayos. Make sure na makikita ko ang mukha ni Marco at Trixie. Huwag mong sabihin ako ang nagpaayos nito. Paniwalain mo sila na pabor sa kanila lahat. Paglabas ng manager niya, bumalik siyang muli sa pagtatrabaho. Hindi pa nagiinit ang mata niya sa papel nang pumasok ang ina ni Marco na parang maiiyak. Diyos ko anak, anong nangyari? Anito, tsaka naupo sa upuan na nasa harap ng mesa ni Elena.
Kawalan ng pag-asa ang mababaka sa tinig nito. Kung ganon, nakarating na po pala sa inyo. Anak, patawarin mo ang anak ko. Huwag mong hayaan ang marriage life niyo. Huwag niyong sirain ang pagsasama ninyo. Ma'am, si Marco po ang unang sumira sa amin. Kung talagang iniisip niya ako, kung talagang iniisip niya ang pagsasama namin, at kung mahal niya ako, sana po hindi niya pinakinggan ng tukso na lumapit sa kanya. Mami, hindi po ako tulad ng iba. Hindi ko po kayang mag-stay sa relasyon na alam kong hindi naman ako ipapanalo. I'm sorry po pero hindi na ako babalik pa sa anak niyo. Anak, maawa ka. Hindi ko alam kung paano ko pasisimulan kay Marco ang buhay niya kapag nawala ka. Anak, please. Mami, ginawa ko na po yung part ko bilang asawa niya. Hanggang dito na lang po ang magagawa ko. Masakit man para kay Elena na talikuran ng mga taong naging parte ng buhay niya. Noong mag-asawa pa sila ni Marco kasama ang naging pangalawa niyang ina, na talaga namang walang pinakitang masama sa kanya. Ngunit kailangan niya itong harapin kung talagang nais niyang magsimula ng bagong buhay na wala na ang taksil na asawa. Sunod-sunod yata ang bisita ko ngayon Biro naan niya nang pumasok naman si Tyrone. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kailangan ko ng mentor para sa negosyo ko. Hindi pa ako pwede, Tyrone. Ang dami ko pang inaasikaso sa buhay ko, no? I'm still willing to wait, Elena. Ani Tyrone, ngunit sa tinig nito, para bang may iba siyang pinakakahulugan. Anyways, nakasalubong ko ang mami ni Marco. Galing siya dito. Sinubukan niyang makipag-usap sa'yo tungkol sa anak niya. Anong plano mo? Tingin mo, anong magiging desisyon ko? Sinubukan ni Elena kung anong magiging reaksyon ni Tyrone. Ako, sabi ko nga sa'yo, palagi ako magiging masaya sa'yo. Ano man ang maging desisyon mo. Did you still love him? Tumango si Elena. Ang reaksyon ng mukha ni Tyrone, kaagad niyang nakita. Dahil hindi naman nawawala yun. Lahat ng tao pwede nating mahalin dahil parte pa din sila ng buhay natin. Pero yung pagmamahal na naibigay ko hanggang doon na lang. Hindi ko na pwedeng i-share ulit sa kanya dahil naubos na ako. Ubos na yung pagmamahal na kaya kong ibigay sa kanya. Mula sa madilim na mukha ni Tyrone, ay dahan-dahan itong nagkaroon ng buhay. Wala na akong planong makipagbalikan pa sa kanya. Pwede na ba ako mag-antay sa'yo? Kahit ilang taon, handa akong mag-antay, Elena. Kahit na alam mong wala kang aantayin, hamon ni Elena. I can risk my all. Nahintay nga kita kahit kasal ka Ngayon pa kaya? Buo ang kumpiyansa na ani Tyrone. Sana sinama mo si Vionita na dumalaw dito. Bago ni Elena sa kanilang topic. Mabait si Tyrone, ngunit kung maaari, ayaw niya munang pag-usapan ng buhay pag-ibig dahil sa trauma na binigay ni Marco sa kanya. Tila tama nga si Vionita na lahat lang ay masaya lamang sa una. Hindi din siya makakasama. Actually, dumaan muna ako sa kanya bago ako dumiretso rito. Busy siya sa pag-asikaso. Mag-book daw ng dinner sina Trixie at Marco. Itong manager ng company mo ang nakausap niya. Alam mo naman na ayaw noong may nasasabing iba sa resto niya. Naputo lang pagkukwentuhan nila nang pumasok ang sekretarya niya para ihatid ang isusuot niya mamaya sa dinner. May pupuntahan ka? Isang sekretong event. Bawal ba akong sumama? This is for me and for my ex-husband only. Natahimik si Tyrone. And also, for my ex-husband's mistress. Ani Elena, noon ay tila nasakyan na ni Tyrone ang ibig niyang sabihin. Hindi ka ba nila sasaktan? Baka kailangan mo ko dun. Lalo lang ako magkakaroon ng ebidensya para ipakulong sila. Oras na ginawa nila yun. Mukhang nakumbinsi naman niya si Tyrone kaya't hindi na ito nagpumilit. Kinahapunan, nagasikaso na si Elena ng kanyang sarili. Nakaupo na siya noon sa swivel chair habang nag-aantay ng tawag mula sa manager niya na pinauna niya sa resto kasama nila Trixie. Inaasahan kasi ng mga ito na nasa side pa din nila ang manager ng kumpanya at inaasahan na gagawa ng paraan upang maibalik kay Marco ang tiwala ni Elena, pati na ang kumpanya. Nakatanggap ng tawag si Elena mula kay Marco. Elena, mag-isip ka. Makipag-ayos ka na sa akin bago ka magsisi na iiwan mo ko. Buo na ang desisyon ko, Marco. Matapang ka? Akala mo ba ay nagbibiro ako? Hawak kita sa leeg, Elena. Kikitain ko ang mga investors mo at anytime,
pwede ko silang kunin para mapunta sa kampo ng ama ni Trixie. Banta ni Marco pero umirap lang si Elena. Gawin mo. Sinabi ko na sa'yo, wala na akong kinatatakutan dahil nagawa mo na. Pinatay ni Elena ang linya. Ganoon na lamang ang galit ni Marco. Akala ba niya nagbibiro ako? May problema ba? Nilapitan siya ni Trixie. Talagang pinanindigan nito ang pagiging asawa kay Marco, na kahit na nalaman ni Elena ang lahat, hindi talaga tumigil. Wala, tara na. Ani Marco, tsaka naiinis siyang pumasok sa loob. Ano pang inaantay mo? Simulan na natin. Anya sa manager. Kompleto na ang lahat ng investors. Nandoon na din ang ama ni Trixie. Wala pang inaanak ko. Pwede na bang simulan? Anito kay Marco. Ang ama ni Trixie ay ninong ni Elena. At bilib na bilib ito kay Elena. Kaya nga pinagkatiwala niya si Trixie sa kumpanya ni Elena. Lingid din sa kaalaman nito ang ginawang kataksilan ng dalawa kay Elena. Ako po ang nagpatawag ng dinner na to, kaya hindi na natin. Hindi natuloy ni Marco ang kanyang sasabihin. Ngunit ang inaanak ko ang nagpaunlak sa akin ng imbitasyon. Anito kay Marco, ang kanilang pagtataloy na putol nang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Nakadress ito talaga namang napakaganda. Elena, anong ginagawa mo dito? Ani Trixie. Watch out, she's the lady boss. Anang manager kay Trixie. Kaya pala hindi inuukupa ang sentro ng upuan ay dahil kay Elena iyon. Good evening, ladies and gentlemen. Pinaghila siya ng upuan ng kanyang manager. I'm sorry for being late pero sinadya ko talaga eh. Nakakapagod din kasing mag-adjust at magantay. Lahat ng mga investors ay nagtataka. Ako ang orihinal na may-ari ng company. At naiintindihan kong ang ilan sa inyo, bago kaya hindi kayo aware doon. Akala ko ba'y si Mr. Razon ang may-ari nun? Anang isa. No, he's my husband. Before. And unfortunately, we're separated. Itinaas ni Elena ang isang daliri niya para humingi ng menu. 2 waitress ang lumapit sa kanila at isa-isa silang binigyan ng minubok. Hindi maganda kung hindi tayo kakain habang nag-uusap. Ani Elena. Si Marco'y inis na inis ngunit hindi sila maaaring mag-iskandalo dahil sila ang kahiyahiya. What is this? Anang isang investor. May picture sa loob ng minubok kaya't ang lahat ay na-curious kung ano yon. Pictures ni Marco at Trixie na naghahalikan sa loob ng kotse. Ang pinaka-apektado ay ang ama ni Trixie. Oh, what is this? Kunwari gulat na ani Elena, tsaka palihim na napangisi. Si Trixie at Marco, kapwa nataranta nang makita ang larawan. Natataranta na tumayo si Trixie at isa-isang kinuha ang mga litrato. Hanggang sa panghuli ay ang kanyang daddy na hawak ang larawan na nakatitig lamang doon. Dad? Parang maiiyak na ani Trixie. Tumayo ang daddy niya at malakas na sampal ang inabot niya dito. Ito ang kauna-unahang beses na nasaktan nito si Trixie. Isa kang kahihiyan. Ito ang mga salita na nagpadurog sa puso ni Trixie. Lahat ng hilingin mo'y binibigay ko. Pero yun yata ang malaki kong pagkakamali. Dahil maging ang pag-aari ng iba, inangkin mo pa. Such a disgrace. Umiiling na nito pa habang ang mata puno talaga ng pagkadisgusto. Teka, wala kaming naiintindihan kahit isa. Anang isa na binalingan ni Elena. Paano ang pera na nailabas namin? Sino ang tumanggap? Alangan namang ako ang pagbayarin nyo kahit wala naman sa akin ng pera. Sarkastikong ani Elena. Ibinaba ng manager niya ang mga papel na nagpapatunay na hindi pinakinabangan ng kumpanya ang pera, kundi pansarili lamang na luho ng dalawa. Hindi ako magbabayad pero maaari ko silang kasuhan. Si Marco at Trixie ang habulin ninyo. Nandito ako para magpakilala sa inyo bilang orihinal na company owner at makipag-close ng deal sa inyo. Kung gusto niya yung dating nagpapatakbo ng kumpanya, hindi ko kayo pipilitin na mag-stay sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Nilingon niya si Elena na tumayo na din para harapin si Trixie. Ang mabibigat na hakbang ni Trixie, umagaw din ang atensyon ng lahat ng tao. Sabihin mo, plinano mo to hindi ba? Nanggagalaiting ani Trixie. Plinano mong mapahiya ko sa kanila at sa harap ng sarili kong ama.
Galit na galit si Trixie. Sumagot ka. Oo. Balik sigaw ni Elena para putulin ang pagmamaldita ni Trixie. I plan everything pero hindi yun sapat. Kulang na kulang pa yun, Trixie. Para pagbayarin ka sa pang-ahas mo sa asawa ko. Sa pangbababoy ninyong dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Dahil parating na ang karma nyo. Vionita, pakitaboy na sa mga gwardyang dalawang to. Dahil hindi naman talaga sila kasama sa dinner na to. Ani Elena sa kaibigan na may-ari ng resto. Babalik ako. Babalik ako, Elena. Sisiguraduhin ko na magbabayad ka sa akin. Ani Trixie, tsaka hinila si Marco na kanina patulala. Hindi din ito matanggap na sa isang pikit, ang sosyal na pamumuhay niya noon, ngayon ay ganito na. Nagpatianod siya kay Trixie. Pag-uwi ni Trixie sa bahay nila, nagulat siya nang ipahakot ng daddy niya ang kanyang mga gamit na nasa labas ng gate. Ang ilan pa nga, nilalabas pa lang ng mismong daddy niya. Honey, please, stop it. Pigil ng ina ni Trixie. No, Tricia. Kaya lumalaking gagay ang anak mo. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng kumpadre ko? Na nagpalaki tayo ng ahas? Galit na anang ama ni Trixie. Bakit mo mas iniisip sila? Hindi ba mahalaga sa iyo ang anak mo? Sana naisip din niya yan bago niya inahas ang kaibigan ng asawa niya. Dad, please maawa ka. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Huwag mong gawin sa akin to. Maawa? Nakita mo ba kung anong resulta ng ginawa mo? Gumawa ka ng kasalanan sa mata ng tao at Diyos. Nagtatanong ka kung saan ka tatakbo? Diyan sa lalaki mo. Naitago ka nga niya ng ilang buwan, hindi ba? O baka nga taon pa. Sa kanya ka sumama. Pero isa lang ang tinitiyak ko. Huwag kang magpakampante dahil kung nagawa niyang lokohin ang sarili niyang asawa, hindi malabo na magawa niya yan ulit dahil kabit ka lang. Tara na. Hinila nito ang asawa papasok. Dad, please, Dad. Kasalanan to ni Elena. Kung hindi niya lang sana binigla si Dad, I'm sure matatanggap niya tayo. Tanggapin na lang natin. Kasalanan natin ang mga nangyari. Ani Marco habang tulala. Ganoon na lamang kabilis na dumating ang karma kay Elena at Marco. Nang sa mga sumunod na araw ding yun, pumutok ang balita tungkol kay Trixie. Kaya't labis na naapektuhan ang negosyo ng kanyang ama. Dahil sa kahihiyan, maraming investors ang umatras sa kanilang kumpanya. Nagdaan ng mga araw, maging ang linggo at buwan, walang ginawa si Elena kundi pagtuunan ng pansin ng kanyang pagbangon mula sa kanyang pagkakadapa sa manluloko niyang asawa. Habang si Tyrone naman patuloy pa rin sa pagsuyo sa kanya at umaasang may isang araw matututunan din siya nitong mahalin. Coffee? Nakangiting ani Tyrone. Tsaka inilapag sa mesa ni Elena ang kape. Hay nako, inaaraw-araw mo na lang ako dito. Mapapabayaan mo na niya ng negosyo mo. Pero tinanggap pa din niya ang kaping bigay ni Tyrone. Alam ko naman kasing kahit malugi yun, may mabait na mentor akong magiging katuwang. Kain tayo sa labas, sobrang busy mo na eh. Namimiss ka na ni Vionita. Alam mo naman, nasa stage pa ng pagbangon ng company ko. Madaming pera ang naiwaldas ni Marco. May balita ka ba sa kanila? Ang alam ko, buntis si Trixie, pero hindi siya pinanagutan ni Marco dahil umaasa siya na magiging okay kami. Nangungupahan si Trixie habang si Marco nagpa-part-time sa business ng mami niya habang sinusuportahan si Trixie. May kaso din silang kinakaharap, estafa. Nangangapa si Elena kung anong magiging reaksyon ni Tyrone. Ang sama ko ba? Ani Elena, pero umiling si Tyrone. No. You're pure, Elena. Sa likod ng mga dinanas mo sa likod ng mga kawalangyaan na ginawa sa'yo ng asawa mo. Natural lang na maging masama pero ikaw? Nagtatanong ka kung masama ka ba? Hindi. Mabait ka pa din ni Elena dahil walang kabayaran ng mga oras at pagmamahal na nasayang sa kanya. Salamat sa pag-unawa, Tyrone. Mula pa noon, ikaw ang nakakaintindi sa akin. Minsan nga naiinis ako sa sarili ko. Napakatanga ko na hindi pa ikaw ang nagustuhan ko noon. May rason ang lahat ng mga nangyari. Tingin mo, mauunawaan kaya ako ni Daddy at Mommy? Ani Elena, kaya tumango naman si Tyrone. Oo naman, bakit hindi? Alam mo naman na mahal ka ni na Tito at Tita. Mauunawaan nila ano man ang maging kalagayan mo. Tsaka ngayon pa lang magsasorry na ako. Nagsabi ako sa kanila tungkol sa kinakaharap mo
At syempre, pinaliwanag ko. Sinabi ko na kung pwede, maging gentle lang sila sa pagkausap sa'yo. Dahil nasa punto ka pa lang ng pagbawi sa sarili mo. Bagay na naiintindihan naman nila. Matagal na hindi sumagot si Elena. Nakatanaw lamang siya kay Tyrone. Bakit? Tanong ni Tyrone. Ngumiti ng matamis si Elena. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat lahat ng mga nangyari sa akin. I lost Marco but I have you. Mawala man ang lahat, Elena. Palagi ako mananatili sa tabi mo kahit pa hindi mo ko piliin. There's no reason for not choosing you, Tyrone. Sagot na ba yan? Halos pabulong din kung bigkasin iyon ni Tyrone. I'm not saying yes but I'm not saying no either. Just stay with me, Tyrone. Close to me. Sa ngayon gusto kong ikaw ang maging sandalan. Ani Elena, tumango si Tyrone. Gusto mo na bang umuwi, Elena? Ipagdadrive kita. I'm sure. Hinihintay ka na din ng mami at daddy mo. Guardia delivery, ngayon naman driver. Ano pa kayang kayang gawin ng isang Tyrone? Kaya kitang mahalin ng walang kapalit. Hay nako, ikaw nga palang pinaka-OA na nakilala ko. Halika na nga, ipag-drive mo na ako. Masaya ako makita kang nakangiti. Malay mo, dahil to sa'yo. Bulong ni Elena, tsaka tumalima. Ano? Anong sabi mo, Elena, hoy? Ani Tyrone, na nangingiti-ngitit kinikilig sa biro ni Elena. Hinabol niya si Elena. Pagdating sa kotse, pinagbuksan niya pa ng pinto si Elena. Nakangiti si Tyrone habang drive ang kotse. Hindi daw yes pero binibigyan mo ko ng pag-asa. And that's great. Kung sa bagay kahit naman hindi mo ko bigyan, pipilitin ko. Ngumiti si Elena. Matapos ay napalinga sa bintana ng kotse kung saan nadaanan nila si Trixie. Nasa palengke, malaki na ang tiyan nito at napakamanang ng damit. Halata na hindi na maganda ang kalagayan. Maputi pa din naman ang balat nito, ngunit stress at malaki ang binaba ng timbang. Sandali, ihinto mo. Kaagad na natanong ni Tyrone si Trixie. Sandali. Hinawakan ni Tyrone ang braso ni Elena. Okay lang, huwag kang mag-alala, Tyrone. Listen, hindi ka dapat maawa sa kanya. Hindi ka dapat makonsensya. Sila ang pumili ng sitwasyon nila, okay? Pagbaba niya, bumaba din si Tyrone. Hindi siya lumapit, ngunit nakamasid siya sa dalawa. Hindi nawala ang pagiging seryoso kay Elena, kahit na pinapangunahan siya ng awa. Nagtama ang mata nila, maging ang mata ni Trixie. Halata na walang planong ialis kay Elena. Anong kailangan mo? Sigurado ko, nasisiyahan kang makita kong ganito. Ngumiti si Elena. Hindi nasisiyahan. Tuwang-tuwa ako. Naisip ko na hindi ko na kailangan maging karma sa'yo. Dahil sigurado ko na ang karma ang lalapit sa'yo. Hindi ako nagkamali dahil nandyan ka na sa sitwasyon na yan. Yung lalaking pinili mo, yung lalaking inagaw mo, iniwan ka din. Hindi ako iniwan ni Marco. He loves me so much. Talaga? Sana nga, Trixie. Ani Elena, dahil alam niya naman kung ano ang kalagayan ni Trixie. Na ayaw ni Marco sa kanya dahil hanggang ngayon siya pa din ang mahal nito. Huwag kang mag-alala. Wala akong planong balikan ng basurang tinapon ko na. Magkaibigan pa din naman tayo kaya kapag kailangan nyo ng diaper para sa baby nyo, huwag nyo kong kalimutang tawagan ha. Sarkastikong ani Elena, tsaka hinawi ang kanyang buhok kay Trixie bago tumalima. Buisit ka! Buisit ka! Galit na ani Trixie pero hindi na siya nilingon ni Elena dahil baka siya pang maging dahilan para maaga itong manganak. Kamusta? Anong nangyari? Tanong ni Tyrone pagbalik niya sa kotse. Wala, ani Elena. Maging nang i-start ni Tyrone ng kotse, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Elena. May nangyari ba? Sabihin mo sa akin. Alam ko naman ang sitwasyon nila eh. Alam ko nahirap siya dahil sa pagbubuntis niya at kay Marco. Pero hindi ko alam na ganyan pala kalala ang sitwasyon niya. Namasa ang mata ni Elena. Kahit na ganun ang ginawa niya sa akin, hindi ko pa din maalis sa puso ko na kaibigan ko siya noon. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Elena. Dahil mabuti kang tao, na kahit ikadurog na ng puso mo, handa mo pa din silang patawarin dahil mabait ka, Elena. Kaya nga hindi na ako nagtataka kung paano mo nakakayanan ng mga pagsubok mo sa buhay dahil hindi ka mapagtanim ng galit at katuwang mo palagi ang Diyos.
Tulad nga ng sinabi ko, wala kang kasalanan sa lahat ng mga nangyayari sa kanila. Ano't ano man ang kahinatnan nila dahil yun ang pinili nila. Hinaplos ni Tyrone ang pisngi ni Elena. Ngumiti ka na ulit. Gusto kong makita kang nakangiti. Tumango si Elena tsaka ngumiti. Simula ngayon, hindi mo na kailangang harapin ang lahat ng ikaw lang. Nandito ako't handa kang samahan. Ngumiti si Tyrone tsaka nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa bahay nila Elena, inabutan nilang abala ang mami at daddy nila sa pag-aasikaso ng pagkain. Ma'am, Dad, ano pong meron? Sinalubong ng mahigpit na yakap ni Elena ang kanyang mga magulang. Kamusta ka? Bakit ngayon ka lang? Nag-alala kami ng daddy mo sa'yo. Okay lang po ako, mami. Ngumiti si Elena, ngunit nag-alala siya nang madinig ang pagsinghot ng kanyang mami. Puro ka na lang okay. Palaging okay kahit na alam kong may pinagdadaanan kang mabigat. Ma'am, wag na po kayong umiyak. Okay lang naman po talaga ako eh. May edad na po ko't ayoko makadagdag pa ng isipin sa inyo. Anak, nag-iisa ka lang naming anak ng daddy mo. Pwede mo kaming lapitan. Pwede mo kaming iyakan. Hindi ka namin tatalikuran. Alam ko naman po yun, pero nandyan naman po si Tyrone. Kayo na ba? Anang mami niya na ikinapula ng pisngi ni Elena. Ma'am, si Tyrone man po hindi ako kinukulit dyan. Nagkakaintindihan na po kaming dalawa. Nakangusong ani Elena. Iginiya sila ng dalawang matanda sa hapag kung saan naroon ang napakaraming pagkain. Anak, hindi naman sa pagmamadali. Pero si Tyrone lang ang alam kong mapagkakatiwalaan kung sakali man na mawala kami ng daddy mo. Mami, wag niyo pong sabihin yan. Wag po kayo mag-alala, tita. Hindi na din po ako papayag na may makalapit pang iba kay Elena. Sisiguraduhin ko pong ako ang makakatuluyan niya. Ayaw din naman kasing madaliin ni Tyrone si Elena. Alam niyang hindi na sila bata. Hindi na sila tulad noon na napakadaling ipagkatiwala ang puso. Nasa edad na sila kung saan kailangan na nilang mag-ingat, kung saan nila dapat ialay ang kanilang pagmamahal. Bagay na naiintindihan ni Tyrone. Handa siyang maghintay kung kailang handa na si Elena. Dahil alam niya naman na may pagtingin din ito sa kanya. Kumain ka ng kumain. Bulong ni Tyrone na panay ang sulyap sa kanya ni Elena. Bakit, may problema ba? Ani Tyrone, nasa kusina kasi ang mami at daddy ni Elena. Kaya't sandali silang nagkaroon ng oras para makapag-usap. Kaya mo kong hintayin, di ba? Oo naman, gagawin ko yun, Elena. Dahil magkatabi lang naman sila ng upuan, kaya't ganoon na lang din kadali kay Tyrone na mahagkan ang noo ni Elena. Naku, sabi na eh. Malakas na anang mami ni Elena na ikinagulat nilang dalawa. Kamuntikan pang mabailaukan si Elena ng sarili niyang laway. Panay din ang pagpapakipot ninyo sa isa't isa. O siya, hindi na namin kayo kukulitin. Basta balitaan niyo kami ng daddy niyo ah. Kinikilig na anang mami ni Elena, maging ang daddy din ni Elena, nakangiting nakatanaw sa kanila. Aba, ganyan-ganyan kami ng mami mo nung kabataan namin. Huwag kayong mag-alala at naiintindihan namin. Pero sana'y huwag niyong patagalin. Dad naman eh. Hindi naman talaga mahirap magustuhan si Tyrone. Gwapo ito at mabait, ngunit yun din mismo ang rason ni Elena. Kaya't ayaw niyang bastang sunggaban ng binata. Ayaw niyang ma-disappoint ito sa pagmamahal na maibibigay niya. Gusto niya iyong puro't wala ng bahid ng pagdududa ang nararamdaman niya. Dahil yun naman talaga ang deserve na pagmamahal para kay Tyrone. Matapos nilang kumain, niyaya muna ni Elena si Tyrone na lumabas. Pasensya ka na kila mami at daddy ha. Alam mo naman na natutuwa sila sa'yo. Naiintindihan ko. Kailangan ko na ding masanay dahil ito naman ang gusto ko. Ganoon ako kaseryoso sa'yo, Elena. Handa ako magustuhan ng mga bagay na gusto mo. Hihintayin ko ang panahon na kusa mo kung papapasukin sa mundong iyon, Elena. Nang lumingon si Tyrone, matamis ng ngiti ang bumungad nito kay Elena. Ngumiti din si Elena tsaka marahan na lumapit kay Tyrone. Binigyan ito ng magaan na halik sa labi. Maraming salamat, Tyrone. Ngunit tapos na ang paghihintay mo. Pinapapasok na kita sa mundo ko. Talaga? Sabik na ani Tyrone na kinatango naman ni Elena. Oo, pero kung maaari, dahan-dahanin muna natin ang mga bagay. Hindi pa ako handa na ipubliko ang lahat.
Niyakap ni Tyrone si Elena. Oo, naiintindihan ko. Nang mga sandaling yun, tila siya na ang pinakamasayang tao sa mundo. Matapos ng ilang taong paghihintay at pagtitiis, sa wakas ay hawak niya na ang kamay ng babaeng pinaka-iniibig niya.